So, yung interpretation ng genre. Actually, yung previous two meetings, pinag-aaralan po natin ay narrative, no? Narrative. Um, Narrative ng Old Testament, which is 40% nga ng Old Testament content. And that is to include sa New Testament, which is yung four Gospels at saka yung Book of Acts. Okay? So, we're, pinag-aaralan na natin yung first genre, which is narrative. Okay? So, tonight we will be studying Old Testament law. Okay, so ang objective natin, understand genre, and again, this is the second among the few na genres, no, that we have encountered, the second of it, no? And then of course, distinguished types of Old Testament law, yung causistic, pero para mas ma-simplify natin yung term, case to case, no? So it's a case to case law, and apodictic, which is more of absolute, no? Absolute law. And their theological content. By just looking at it, merong laws na again, case to case. At one of those cases is yung applicability sa Israelite people, no? And when you say Israelite people, the people when they were inside the promised land. Tapos defined by structure, merong outer form and then tone or purpose ng inner form. What is a genre? We can see, no? So yung outer form niya functionally at saka yung nga, yung structure, yung pagkasunod-sunod, yung kaayusan, makikita na agad natin na merong sabihin natin. Hindi siya magkakapareho. For example, ay psalm, isang awit. Yung psalm ay meron siyang opening na praise, usually it is a call to summons, no? Yung panawagan para, hindi, sorry, call to summons. Uh, Inuulit ko yung no? Yung it's a call or a summon for people to join the worship leader in worshiping God, no? And then, bakit merong reason, bakit dapat i-worship si God or bigyan ng thanksgiving. Usually dahil sa ang Diyos ay dakila, no? At marami pang mga reasons. And then we go over sa mga purposes, no? Kagaya ng parable. So in parable, what is the difference between a narrative and a parable? Ang maliwanag po in biblical application, yung narrative po ay historical event, no? While a parable, it is a story to call to drive a point, no? It is sabihin natin, it is a fictional story. Pero yung fictional story na to na nakakakuha ng attention, may parallels kasi siya in real life. And then of course, other genres, yung narrative, we've encountered that actually dalawang lesson. At yung epistles, no, yung Paul's letters, uh, bakit natin ito ina-argue this way? Kasi po, yung historical critical analysis ay hindi niya talaga kayang i-treat ang lahat ng genre na ng one size fits all, na you are going to use sabihin natin yung rules ng historical critical analysis. Reality speaking, ang bawat genre should be treated, no, according to its own form, no, form and function. Kaya it will be, sabihin natin ano yun, magkakaroon tayo ng potential lapses if we just use one method to cover everything, di ba? And then genre shapes the reader's expectations and then interpretation. So if it is a song, what type of song, no? So, pagdating natin sa interpretation ng Psalms, no, marirealize natin na hindi pala lahat ng Psalms ay the same, no? Hindi lahat ng Psalms ay merong same purpose at saka function, no? May ano siya,
Merong awit ng pag-iyak, no? Ang tawag doon lament psalms, no? Meron ding awit na nagpapahayag ng galit, no? Meron ding ano, yung imprecatory psalm 'yon, ano? Meron ding awit na nagpapahayag ng ano, ng isang community, no? Community yung bang sabihin natin, it's more of a hindi siya individual song, no? So mga ano yun. So nakakaapekto siya. So how the particular or piece of literature should be interpreted. How at yung narratives na ginamit natin last meeting, last two meetings pala. Sometimes pwede siyang gamitin sa interpretation ng parable. Pero kulang pa rin kasi a parable is still um, has a sabihin natin, meron pa rin siyang sariling style, no? Na kailangan gamitin doon. And then, of course, yung law, which is yung lesson for natin para sa gabing ito. So, law as a biblical genre, no? Four main Old Testament law books, Exodus, Leviticus, Numbers, and then Deuteronomy. So, what happens sa Genesis? Ang Genesis ay inclusive of the Pentateuch, no? Pero with regards to genre, biblical genre, mas narrative kasi mas narrative kasi ang ano yung yung essence at saka arrangement ng ano ng Book of Genesis, no? May pagka-judges yung dating, no? May pagka-judges kasi continuing narrative, no? But again, hindi mo from the very title itself ng Genesis, may sinimulan. Hindi natin pwedeng magkaroon agad tayo ng law na wala naman tayong sinimulan. Kaya yung arrangement ng mga scribes ay tama, no, na inuna talaga ang Genesis. Hindi nga lang siya talaga about the law, no, per se. And then there are main law codes kagaya ng covenant law at meron ding Deuteronomic law and then holiness and then meron priestly, no? So when we talk about ito yung ano no, yung related din siya dun sa arrangement, no? Yung sinasabing mga laws na nagpapakita ng agreement no between Yahweh and the people of God which is Israel. And of course yung Deuteronomic ay ano to no yung combination siya ng ano no ng blessings no. Declaration of blessings and ano and curses no for those who are obedient. And then merong blessing, meron din naman this punishments and curses na naka-connect when it's about about the violation no of the covenant. No? Yun kasi ang disobedience eh. Ang disobedience is a violation of the covenant. Of course, merong concept sa Book of Genesis. Paano sir kung wala pa yung law, no? So hindi pa siya binding, no? Hindi pa siya binding para sa mga sabihin natin generations na hindi inabutan ng ano ng Mosaic Law. And then there is this holiness code. Yung holiness is nakafocus nga siya from the very term itself is how the people are dedicated to God, to Yahweh only, no? Paano sila tinatrato, no? At bilang mga people na ano no na dedicated or nakalaan lamang para kay Yahweh, ano ang mga uri ng pamumuhay na demanded no para sa kanila, di ba? At ang ilan nga diyan nakapokus sa pagkain, di ba? Bakit ang isang bagay o isang hayop ay hindi dapat kainin o ano yung mga pagkain na ano yung mga meat no, yung mga karne ng hayop na katanggap-tanggap sa kanilang panahon, di ba? May tuturing na malinis. And then of course yung priestly codes kung saan ito po ay mga utos na naka reserve lamang, no? Ang reserve lamang
para sa mga Old Testament priests, di ba? Within the presence of the so-called tabernacle, which is the um, yung ano no, yung malaking tolda na kung saan nandun yung presensya ni Yahweh, and then of course the temple na inutos ni Yahweh kay Solomon na gawin. And so law is foundational to Israel's covenant with God. We should put that in mind. Kahit na yung law ay hindi directly naka-address para sa Christians, it is still within the premises of what we call Word of God. No? Word of God. Ito ay Word of God para sa mga Israelites. And then again, pupunta tayo doon sa mga malalaking questions. No? Uh, it's always na applicable ba sa atin itong particular law na ito o hindi? Or are there principles we can carry? No? From the past application and past application of um, Israelites during the Old Testament period. At how can yung principles na yon no, be understood in our time today? So there are two major types of laws, no? Oo nga. Teka lang ha, i-correct ko na po ano. Sige. Okay, no? Oh, dalawa nga namang ano, no, type, no? First is casuistic law or the case law, no? Yung case law, madali siya makita kasi meron siyang if then conditions, no? Kung ginawa niya ito, and then ganito ang resulta. Okay? Yun yung ano, sabihin natin yung introductory formula ng case law. So, kung nakita niyo yung if, no? Sa batas ng Israel, malamang ito ay case law. And when we say case law, yun nga, case to case lang siya. At sabi kong case to case lang, applicable siya when there is the people within the land of Israel. Okay? At mga ilang examples nito, nung pagpasok ni Joshua at ng Israelites dun sa Promised Land. Okay? So meron silang land, meron silang mga priests, meron silang worship hall, which is the tabernacle. At noong time ni Solomon, nagkaroon ng templo, so mas naging updated or complex, no, yung mas naging complex yung pagsasagawa, no, ng ah, ng mga worship rituals, no, na hindi kagaya na nung una ano lang tolda lamang at si Aaron at ang kanyang mga anak ay pumapasok. Ah, meron ding of course, merong civil at saka criminal issues. Mamaya makikita natin 'tong mga laws na ito by ano no in detail, no. Okay? So, now yung isa naman dito yung sinasabing apodictic law or the absolute law. No? Yeah, sorry about that. So, ano no, yung apodictic law or absolute commands. Dito na papasok yun sa mga ano, yung you shall or you shall not. And again, yung you shall not, ano to, no, ang target nito yung nga yung moral, ano, no, moral and religious focus. When you say moral, yung ano, no, yung katayuan, di ba? Or yung right relationship ng tao sa Diyos, di ba? At ano rin, yung ano, no, yung vertical at saka yung horizontal. Yung right relationship ng tao sa kapwa-tao. At maraming mga laws na absolute laws na ang pinakadahilan dito iniingatan yung ano yung pangalan, no, pangalan ng Diyos by doing so, no. Okay, so the purpose of the Old Testament law, ano yung purpose nito? Of course,
It is to ano no, to instruct, or in other words, yung law ay paraan para magturo, no? Magturo. At hindi lang siya about yung pagtuturo, awareness. Teka lang, no? Na, ayan, instructional, no? So, kung meron yung tinuturo, usually ang tinuturo dito yung ano yung law ay nagiging paraan to teach people about justice, no? About yung right relationships with people. At marami pang iba. For example, yung giving, no, yung offering. Ang concept ng offering is really yung sustainability ng ano, ng pagsamba, no, pagsamba kay Yahweh, 'di ba? Ayun, instructional, and then guides Israel in covenant faithfulness, not mere legal compliance. So pag merong batas, again, ang role ng batas, maalala nila si Yahweh. Maalala nila, for example, yung gamit sa ano, sa Proverbs, no. Bagamat Proverbs to, no. Hindi ito law. Yung fear of the Lord, no. So yung covenant faithfulness, habang merong mga ganitong uri ng batas na binding para sa Israelites, naalala nila, or naalala, nagiging committed sila doon sa Diyos ng Israel, which is si Yahweh, di ba? Hindi lang siya para lang maging religious sila per se, no? And then of course, yung sinabi ko kanina, demonstrates God's justice. Bumabalik siya sa first instruction, no? Pinapakita dito na merong inuutos ang Diyos sa tao, pero yung utos niya na ipapakita rin yung character ni God, which is he is just, and then at the same time ano, mabait siya, no, gracious. And then of course yung concept niya, yung ano ba ang kahulugan ng mga community, no? Na ni-redeem ng Diyos, di ba? Ito ay galing kay ano, no, kay Christopher Wright, no? Five categories of law. Um, Ganda maano tayo, maganda habang nag-ano tayo, no, nag-Bible reading tayo sa Old Testament, which is ang dami talaga, no? Ang dami talagang mga laws na makikita natin tungkol doon. Ay nakikita natin itong mga categories na to, no? Criminal law, meaning offenses against God or community, 'di ba? Ah, sa Ten Commandments makikita natin merong mga ganong um, sabihin natin commands, no, within the 10, no? Offenses 'yan. And then merong civil law, yung mga private disputes, and then yung negligence kasi, 'di ba? Pag ano yung kawalan ng pakialam, 'di ba? Negligence. Which is minsan yung negligence yun nagre-result sa destruction ng property, 'di ba? So anong gagawin natin diyan? So kailangan merong accountability, no? Nade-develop dito yung sense ng accountability ng mga people na kung saan nakatuon yung mga kautusan na ito, 'di ba? And then of course injury, which is pag nakapatay ka ng ano, o kaya by accident napatay mo yung alagang hayop ng kapitbahay mo, 'di ba? Ang sasabihin ng gano'n, kawawa naman, hindi ko naman kasalanan 'yan eh. Kasi yung aso talaga yung ano eh. Hindi ko naman kontrolado yung ugali ng aso eh. Sa Old Testament law, hindi pa pwede 'yon. Kasi for example, yung ano no, yung toro, 'di ba? Yung toro mo ay nakapanakit, 'di ba? Kapanakit ng bata, 'di ba? Alam nga naman isisisi mo, no? Yung kasalanan ng toro eh, 'di ba? Ang totoo nun, kung tinali mo ng maayos yung toro, hindi sana yun nakapanakit, 'di ba? At doon meron siyempreng sanctions. Hindi pa pwedeng wala. Kailangan umiral doon yung kautusan, no? And then meron din of course yung mga concept ng family law, 'di ba? Inheritance, sino yung magmamana, ganito. And then yung levirate kasi, ang levirate has something to do pag yung asawa at meron siyang property, 'di ba? Yung property.
Pag namatay yung asawang lalaki, ang problema nun yung paano ipapasa no yung karapatan ng ng land, di ba? Kaya meron silang levirate marriage kung saan yung susunod na asawang lalaki ang magte-take over kasi para hindi mawala yung pangalan ng no, ng panganay na nagmamay-ari nito. Alam ko pupunta tayo sa mga maraming tanong, hindi ako nag no nagpapanggap na expert no sa maraming mga usapin tungkol dito. At ano yun, marami talaga no, sabihin natin may mga laws talaga na minsan magtataka ka bakit ganoon ano, pero it's there. At ang layunin natin dito is really to no to to also understand yung culture, no? Culture nila noon. At hindi para sabihin natin backward sila o pagtawanan sila. It was just happen kasi wala pa namang wifi noong time nila, di ba? Wala pa namang artificial intelligence. So, it's really hindi fair, no? Para sabihin natin sila ay backward. It just happen na yun yung technology and resources na meron sila, di ba? And of course, there is cultic law. Cultic law has something to do with worship, with the roles ng mga priests, no? Roles ng mga priests, ano yung mga iba-ibang uri ng handog, di ba? Iba-ibang uri ng handog at bakit may mga ganitong handog, ano yung mga layunin nito. Merong handog para sa kapayapaan, merong handog dahil sa kasalanan. Merong yung um, full burnt offering, di ba? Iba-ibang ano. And again, merong mga purposes ito, hindi lang para sabihin na na nakapagandog sila, no? Kasi nga noong time nila, eh, ano sila, no? Agricultural community sila, no? So ang definition nila ng kayamanan ay hindi dahil sa bank account, no? Kung hindi dahil sa dami ng mga alagang hayop at maging mga pananim. Kaya po doon tinitingnan yung counterparts ng offering, 'di ba? So, um ganun din yung concept ng ng pagiging mayaman. Pero maliwanag dito sa cultic law na ito na na maraming mga cultic law na sabihin natin hindi talaga siya applicable pero merong principles behind it. At kagaya ng yung sa interpreter ng Book of Hebrews, kung napapansin natin, marami sa Book of Hebrews ay tungkol sa sa Old Testament law, including itong cultic, yung um, siguro pati criminal law kasi nga mga offenses against God, no? Na resulting sa need to ano yung kabayaran, 'di ba? Merong kabayaran na hinihingi sa paggawa ng isang violation o krimen laban sa Diyos o sa kapwa-tao. At ang pinag-uusapan doon yung mga paghandog, si Jesus. Jesus bilang high priest, si Jesus ay bilang the God who is also man, na siyang karapat dapat no na maging handog no yung kanyang dugo ay maging uh, karapat dapat no, hindi siya dugo lang ng tao kung hindi the very blood no of Jesus as the sacrifice. So marami tayong makikita doon na no, na na lang mga shadow na lamang ng mga nangyari sa Old Testament na hindi completely applicable sa sa time ng mga Hudyo sa panahon ni Christ at sa mga apostol, di ba? And of course, there is also charitable law. When we say charitable law, wag nating pababayaan na wag nating kakalimutan na mayroong tinatawag na vulnerable sector. Yung mga law na makikita natin, kagaya niyan, yung 5 categories of laws, yung 4 categories
hindi siya, anong tawag mo dito? Hindi siya para sa mga powerful lamang. No? Kung hindi, even the vulnerable groups are being considered. Yung mga disabled, yung mga, ang tawag mo dito, diba, yung mga bulag, mga ano, mga hindi makalakad, di ba? So yung mga principles natin ng ano ng pag-aangalaga sa PWD, somehow bumabalik sa ano, bumabalik sa charitable law, di ba? At yung ano natin, yung need natin to care for the poor, di ba? For the poor, for the orphans, for the widows, which is makita natin isang important uh, consideration sa Acts chapter 7. Na kung saan Acts 7 ba yun or Acts 8, Acts 6 or Acts 8, no? Na kung saan nag-form sila ng mga deacons para sa kapakanan ng mga widow, di ba? So doon pa lamang makita natin how the charitable law, no, ay ano, applicable, no, sa Christian community in order to kasi habang panahon, habang hindi pa bumabalik sa Christ, there will always be people, ano, who will be in need, no? Kagaya ng mga widows, yung kagaya ng sinabi ni Jesus, no? The poor will always be among you, di ba? There will always be the poor among you, no? Kaya, ano yun? It is better to give than to receive. So, ano yun? Ano siya eh, training siya eh for sabihin natin, graciousness. And it goes back to the very, yung starting point that God is gracious, no? Kaya tayo nagbibigay, kaya tayo tumutulong kasi God is a generous God. So, hindi tayo nagbibigay dahil naawalan tayo, di ba? Hindi tayo nagbibigay dahil lang, ano, although it is also part of it, no? Yung awa kasi is also a character of God, di ba? And so, ayun, interpreting Old Testament law today, ito yung real question na gusto nating ano eh, gusto nating sabihin natin, i-summarize, di ba? So, not all Old Testament laws are binding on Christians, okay? Hindi lahat. Kaya yung sasabihin mo na kailangan yung church natin ay kagaya ng mga Israelites, hindi na ano eh, no? Parang bang ano eh, will madadagdagan ba yung pagmamahal ng Diyos? 'Di ba? Kung kung bumabalik tayo sa Old Testament na pamumuhay. Meron ba makakasagot noon? Dito. Madadagdagan pa yung pagmamahal ng Diyos pag sumusunod tayo sa Old Testament law. Hindi po ako magpo-proceed pag wala pong sumagot. Pastor John, palagay mo, madadagdagan ba yung pagmamahal ng Ah, Diyos? hindi po, Pastor, kasi ang Diyos po hindi nagbabago, Opo, hindi po okay na po yun, nadadagdagan, Pastor Pastor. Jun. Okay na po yun. Hindi po madadagdagan. Minsan kasi, akala na, sorry, medyo nagiging emotional ako bigla. Minsan kasi, akala natin magpatumbling-tumbling tayo kasi sinabi ng Old Testament. Wala po, ano. May sabi nga, ano yun, ano yun? While, sabi ni Apostol Pablo, while we were still sinners, Christ died for us. Yung, ano, yung ano ba, pag sumusunod ba tayo sa Old Testament law, KSP ba tayo? Di ba? Kulang sa pansin ba tayo sa Lord na kailangan, ano, para tayo nasa ancient Israel pag sumasamba sa Lord? Di ba? Meron pa bang magse-second doon maliban kay Pastor Jun? Salamat Pastor Jun. Ano? May magse-second ba? Ako po, Pastor, magse-second demotion. Ayun. Salamat Pastor Igor. Kailangan ko lang may mag-second. May second demotion. Di ba? Kasi di, Opo. ano, testimony ng two witnesses eh. Ah, Diba? Ako, nagtatanong lang ako dito Kami eh. play. Di ba? Opo. No, in a way, doon sa mga hindi pa sumasagot, okay lang yun ha. Yung ano yun. Kailangan pag magkakaroon tayo ng isang
uh, thought or decision about it, kailangan ano tayo, sure tayo. So hindi po, not all Old Testament laws are binding on Christians. At ano yun, God will not love me more if I minister. Okay? Pwede nga hindi ako magturo ngayon eh. Hindi man madadagdagan yung pagmamahal ng Diyos sa akin, pero inisip ko na lang yung Christian duty ko eh. Diba? O kaya naman, mas mamahalin ba ng tao or mas makapangyarihan kaya yung prayers ni Pastor Rigor? Kung kay Pastor Rigor tayo hihingi ng panalangin, di ba? So, medyo ano naman yun eh. Again, ano yun? Diba, magtitingnan natin yung babalikan natin yung mga point zero natin. Ano yung mga point zero? Di ba? Lahat ng ginawa natin parang ano lang, basahan lang. Kahit yung mga inaakala nating magagaling na kabutihan. Di ba? Pag bumalik tayo sa point zero natin, hindi natin pwedeng ipamukha sa Diyos na ginawa natin ito, di ba? Na para mag-demand tayo sa Lord na ano. Anyway, sige. Pwede kayong mag-react ha, sa aking mga sinasabi. Walang problema sa akin ha. Pwede kayong mag-react. And then, susunod tayo. Law shows God's character and holiness. Yan. Kaya napakahalaga. Alam nyo ba na yung dalawang greatest commandment ay nasa ano? Yung isa ay nasa Leviticus 19, yung isa naman nasa Deuteronomy. Okay? Deuteronomy 6. Yung two greatest commandments. Diba? Kaya, ano, doon na ipapakita that God is a loving God, God is a caring God, but He is also just. Pinapahalagahan din ng Diyos ang hustisya. At kaya nga, hindi po pwedeng ang tinuturo natin sa church ay puro about ano lang, about yung mga blessing lamang. Hello? Kailangan, tinuturo natin is the entire counsel of God. Kasama po dyan yung Old Testament laws. Kahit na, ano tayo, magpatotoo tayo dito. Di ba? Minsan talaga nakakantok yung mga ano eh. Mga Old Testament laws eh, nakakantok talaga eh. Pero, di ba? Yan ay, yung mga laws na yan, seemingly hindi man siya ganun ka-importante para sa atin. Pero, para sa mga ancient Israelites, mahal na mahal nila yung mga laws na yan. Okay? So naipapakita dito God's character and holiness. And when I remember si Apostol Pablo, sabi niya, 'di ba, yung imitatio Christi, 'di ba? Yung I imitate ano no? As I imitate Christ, so ano no, imitate also me. Imitatio Christi. Ang pinaka-goal dito, hindi about Paul, kung hindi about setting as example na nag-emulate doon yung buhay ni Christ. Okay? So, ganun din doon sa God's character. Na kung ang mga Israelites, if they follow God, kunyari lang if, so merong condition, and then nare-reveal sa lahat ng tao sa mundo, yung ano, yung pag-uugali ni God sa buhay nitong mga Israelites nito. And then we again remember the concept of the church, di ba? Kaya ganoon nga. Kaya ang church ay sirang-sira sa maraming mga tao when the church or the people in the church or even the leaders, no? Or even pastors are not behaving according to how God designed, no? Yung mga ano, nasisira yung patotoo. At ano yung sinabi ni ano yan? Nalimutan ko kung saan prophecy galing yan. And the name of God is being blasphemed because of you, di ba? Na ano raw, yung uri daw ng pamumuhay ng mga Israelita. Nabablaspheme daw siya sa pananalita ng mga ibang lahi dahil hindi nga naman namubuhay ayon sa kautusan. At siguro isang example diyan si Mahatma Gandhi, di ba? Na nakita niya magandang tinuturo ng Bible pero yung pamumuhay ng mga Christians ay ano, hindi hindi nagre-reflect doon sa sinasabi ng Jesus no na ating ating kinikilala na Panginoon, okay? And of course,
interpreting the Old Testament law, we need to consider, ito very important yung third item, fulfilled in Christ, no? Ethics daw, yung sabihin natin, the spirit of the law, no? Or the essence of the law is now being sabihin natin, move through the power of the Holy Spirit. Okay? Pero maging careful tayo sa pag-equate na ang Holy Spirit at saka konsensya ay magkapareho, hindi po. No? Ang Holy Spirit, pwede niyang gamitin yung konsensya, no, ng tao, pero ang konsensya at ang Holy Spirit ay hindi po equals, hindi po sila equivalent. No? So ethics now guided by the Spirit. And again, we go back dun sa term na fulfilled in Christ. Ano ba doon? Yung finulfill niya. Okay? So you need to read uh, yung Paul's letter to the Romans and Galatians in order to fully understand uh, some aspects in the Gospel of Matthew as well, di ba? Kasi sinabi nga doon yung ano, no, yung declaration ni Jesus na I came not to abolish but to fulfill. And of course, fulfill the law. And again, what is the law being referred to? And then what does yung fulfillment, yung sinasabi ni Jesus being referred to? So again, dagdag na niyo na questions yun that we need to unpack. We need to use or communicate in layman's terms. Diba? Na-fulfill kay Christ. Kaya kung na-fulfill na kay Christ, bakit? Bakit ano, no? Yung concept ng law sa time na to today, di ba? No? Buhay na buhay pa rin, di ba? At ano, kaya nga dito pa lamang sa ating conversations ngayon, no? Dahil napapakinggan natin ito, we are already held responsible by God, no? Kung anong mga points, activities, ministries, even yung mga ano natin, bylaws natin sa church. No? At tinitimbang lahat ng ito, di ba? Ng impeachment court. Hindi impeachment court. Tinitimbang lahat ng ito ng ng salita ng Diyos. Kung ito ba ay yung mga patakaran na ginagawa ba natin ay parang namumuhay tayo sa ng batas ng lumang tipan na kung saan tayo ay pinalaya na, di ba? Hello, hello. Kaya naman sana, sabi ko nga, sana ano tayo, hindi pa uli ang lahat, di ba? Sige. Isang slide na lang po bago tayo ano. So do's and don'ts, do see it as God's inspired word. Yes, dahil binigay ng Lord, 66 books kasama 'yan. Kaso don't take it as directly binding. No? Kanino ito binding na directly sa Israelites. And again, Israelites, when they were in the promised land. Okay? Do view it in its covenantal context. Don't isolate it from grace. Meron covenant, pero hindi ibig sabihin ang grace ng Lord ay wala sa law. To the very fact, meron nagre-react dito. Hold on muna, no? No? Um, sige. Oh, ano, no? So, nasa covenantal context pero don't isolate it from grace. Hindi ba yung pagpapalaya ni Yahweh sa mga Israelita ay this is an act of grace sa kanila? Di ba? So minsan kasi ano tayo mo, there is this understanding of the dispensation of law and then grace. Pero hindi po na in the dispensation of law ay the absence of grace naman. Wag nating wag nating aalisin doon yung or wag natin ignore yung maraming mga ginawang mabubuti ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang tawag po natin dito ay undeserved, di ba? Undeserved merit, no? Or grace din po 'yon. So, marami sa Old Testament nakikita natin. Marami sa Old Testament law muna, no? Kasi yun yung topic natin for this evening. Ay ay isinasagawa ng Diyos dahil sa grace kahit na hindi deserving ang tao.
tingnan nyo si Samson, di ba? Si Samson, dahil sa kanyang masyadong pagtitiwala sa sarili niya, di ba? Binviolate niya yung Nazirite vow, di ba? At anong nangyari? Binuking niya kay Delilah ang kanyang sikreto. Siya ay binulag, di ba? Pero yung huli niyang kahilingan sa Diyos, kung hindi mabiyaya ang Diyos, hindi yun papakinggan ng ano. Sasabihin ni Yahweh kay Samson, ay pinutol mo na yung ugnayan mo sa akin. Di ba? Yung Nazarite, di ba? Pinutol mo yung buhok, pinutol mo na rin yung ugnayan. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Hello? Ganun ba si God sa atin? Hindi naman ah. Kahit na nga kahit na yung lugmok na pinaka matinding yung nga, si Apostol Pablo, di ba? Napakalaki ng kasalanan niya sa Diyos eh. Pero meron pa ring may mga pagkakataon pa rin binigay. And then yun? So, tapos na, tapos na tayo sa second point and at last, do learn moral principles. Hanapin po natin. Medyo pasensya na muna doon sa mga terms natin na nag-spiritualize. Okay? Mukhang in this manner, hanapin natin yung principles behind it. No? At in doing so, no? Ayaw ko man tawaging spiritualize, pero parang ganun yung mangyayari. Kasi nga, hindi siya binding para sa atin as Christians, pero merong moral principles behind it. Siguro na lang, kaysa spiritualizing yung term natin, siguro the best is moralizing principle. Okay? Diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral ngayon pong gabing ito tungkol sa usapin ng Old Testament Law. Okay? May mga tanong ba kayo? O sana nakatulong no yung ating presentation. Sige po, pwede kayong mag-react, pwede kayong magbawas. Pastor ako. Kasi yung pinipresent, yan, nandito si Brother Carl. Sige. Si Brother Carl and then si Pastor Jude. Sige, Brother Carl. Ah, bali kakatapos ko lang din ho kasi ng pag-aaral ko sa Mosaic Law. Bali nasa Deuteronomy po ako. Yung isang bagay na nung nag-aaral. Kasi parang ang tingin nga natin very backward nung pag-iisip nila, parang ganun. Mm-hmm. Pero kung halimbawa na titignan natin na yung purity ni God, yung holiness, ano din pala siya, naglalayon din siya na magkaroon ng purity sa isang society. Kasi yung purity na parang dati, yun yung nagdadala ng kalinisan sa bawat isa, hindi lang dun sa sa practice nila, kundi personally, ang mali lang nila, parang sobrang tinik nila literally. Kaya nung panahon nga ni Jesus, nire-rebuke sila. Gawa ng yung mga ketongin, hindi nila na-accommodate. Tapos isa pang natutunan ko, dahil ang Diyos natin, all-knowing, yung kalinisang yon na na-acquire ng society, yun din yung kalinisan na parang pinapractice ng ibang lahi nun, hindi lang ng mga Israelita. Nung tanda natin yung Black Plague, di ba, sa Europe, inubos yung mga dahil sa ng Dark Ages, nung nanalasa yung kalinisan ng mga taga Middle East, yun din pala yung magiging dahilan na kumbaga parang inacquire ng mga puti para maging sila, maging maayos as society. Yun yung natutunan ko, kaya parang sinasabi din na dahil dun sa wisdom ni God, both dun sa law, pati dun sa practicality, akala natin mas nakakaangat yung Renaissance, yung European civilization, but in fact, mas nakakaangat itong itinaguyod ng Panginoon sa nung civilization kasabay ng mga taga-Israel. Yes. Siya na
commentary. Yun lang po. Mm. Yes, thank you sa reaction, Brother Carl. Susunod si Pas Jun. Tapos si Pastor Rigor. Good evening po ulit. Pastor, ano po, maganda po yung ating pag-aaral. Ano po, kasi ang akin lang po yung tanong ay kasi po yung pagbabalance ba ng may mga outdated na law na po na hindi na pwedeng itawid ngayon o hindi na binding sa ating Christian na pwedeng yung mga moral principles na lang ang pwedeng itawid. Paano po kaya yung pagbabalance kasi yun? Halimbawa po, Pastor, isa sa common and popular question is about sa tithing, sacrificial law. Ano po? Yung pong tithing ay 10%, alam natin, yun po ay talagang, hindi ko po alam kung binding lang po ba talaga yon sa Israel. Sa akin po kasing pag-unawa, yung tithing is only binding for the Israelite. No? Pero pag tinawid po natin sa New Testament, tama po yung sabi niyo, maganda po yun na ang principle po doon is the principle of love. So, tama po ba na dapat dito, wag nating stress na 10%, ang tithing is 10%. Kasi hindi na nga po binding, no? Ang moral principle na lang po doon is because we love God, hindi tayo nakatali sa 10%. Kaya yun po yung aking pong tinuturo, pero hindi ko pa po, syempre po yung mga hindi nakakaintindi, medyo mahirap pong i-stress ko yon. Because of love, dapat more than 10% pa nga dapat nating ibigay. Pero at least sinasabi ko lang, the 10%, parang yun ang pinaka-basic lang muna, yung pinaka-minimum. Pero pag talaga, because of love, yung moral principle, dapat masigit. Pero may nagsasabi po, hindi daw dapat na ganoon. Ano po ba? Ano ba natin yung pagbabalance po? Salamat po, Pastor. Sige. Alam ko pupunta talaga sa ika po yung usapan eh. No? Salamat, Pastor John. Pupunta. Again, no? Binding ba ang tithes sa panahon natin ngayon? Hindi po. Hindi siya binding. Ang moral principle ba noon, anong pinapakita that God is a God who is generous, no? And He deserves worship. Diba? Yun yung principle eh. Ang Diyos ay nararapat sambahin. Ang Diyos ay sa part naman ni God, God is a generous God. Na yung lahat ng resources na meron tayo, binigay rin ng Diyos. Okay? So, again, pupunta tayo dun sa question, dapat pa ba siyang ituro sa church? If you focus on the moralizing principle, dapat niyang ituro sa church kasi nga, pinapakita dito yung bumabalik dun sa generosity ng God. Okay? Pero kung dapat ba tayong nag-iika po for sabihin natin, to the very letter, tawag mo, hindi naman kailangan ng Diyos yung pera natin eh. God does not need our money. But you go back to the principle of the Old Testament, bakit merong offering, is for the sustainability of worship. Okay? Dahil merong ginagastos at yung mga pare na namamahala ng tabernakulo o kaya ng templo, kailangan nilang kumain. Kailangan nilang mabuhay. So um in some sense, yung yung sinabing God loves a cheerful giver ang mas doon. Ang mas magkikerry ng timbang na iyon rather than kung ilalagay mo in a 10% ng ganyan. Unfortunately, pag tiningnan natin yung paggamit ng ito ito ay interpretation ko po ito, no? Ano 'yon? Yung sa mga lakay treated na binabanggit, ibigay ng buong buo, tapos pag hindi raw, ninanakawan daw natin ng Diyos. Okay? So, ibig ba sabihin yung mga hindi nagbibigay ng buo-buo ng ikapu sa ating churches, ninanakawan ba nila ang Diyos? O hindi? Kung gagamitin natin yung doon, hello, itry muna natin yun nasa test case. Bago ko tawagin si Pastor Rigor at saka si Jonadel. Hindi po.
Sige, merong sumagot ng hindi. Hindi po, para po sa akin. Hindi po. Si Pasjon, Hindi. Si Brad Jonedel, hindi. Ano? Yung iba kasi sasabihin, tingnan mo yung sinabi ng Bible, mga ganun, di ba? So, lumalabas pa pala, ano. Pero tatlo na nagsabi, di ba? Whether three or four. Gather, okay na yung three. No? At hindi po. Kasi ang kausap dun yung mga pare na dun sa Second Temple, no? Sa Second Temple na na hindi faithful. Okay? Na ano 'yon, na ginagamit nila yung kanilang position for personal gain. Okay? So para sa akin, hello, hello, isang malaking out of context, no? Pagsasabihin natin na ninanakawan natin si Yahweh, no? Kung hindi natin again, ano tayo? Sige, magsa second level question tayo. Sinabi ng Bible no? Na ninanakawan daw natin si Yahweh. Hindi kaya ang tingin ko doon ay nagiging ano 'yon? Nagiging legalistic na tayo doon sa ating application, no? Kasi pag legalistic na lumalabas, ano tayo, no? Merong dahilan ng Diyos para parusahan tayo, sinabi doon. Ano raw, yung salot daw, sabi, pag hindi raw tayo naging masunurin, di ba? Yung salot daw, mga ikaw na nga tong nagbibigay, di ba? Kulang na nga yung resources mo, tapos may salot pang darating sa no, sa'yo. Kaya medyo parang ibang Diyos yata yung tinutukoy mo no? So anyway, hindi pero hindi, na-settle na natin yon. Sige, si Pas Rigor, tapos mamaya si John din. Sige, Pas Rigor. Good evening po. Yes po. Ayun po lang napansin ko kasi na sa tagal ko na rin Kristiyano, bihira po yung nag-series ng Deuteronomy. Ano po? Mm. Usually, ang kinukuha lang doon yung blessing and curses ang ituturo Kaya sa nga po. yun po ano. So, Ah. kasi ang sabi, ang reason sa mga naging kakaano ko rin, kausap, yun nga po, tulad ng sabi natin, hindi na daw binding kasi yung mga Old Testament law sa panahon natin. Kasi po, dahil na nga nasa New Testament tayo, ang dapat daw pong sundin na lang ay yung mga iniutos ng Panginoong Hesus. So, Mm. syempre, medyo hindi balanse ang pagkakaunawa at pagkakaintindi ng mga ibang Kristiyano tungkol doon. Mm. Ano. Pero meron naman, di ba ho, na mga sa Arab nation, pinapatupad naman nila strictly yung mga batas na Mm. tulad ng pagputol ng kamay, Opo, yung pagputol ng Shaira. ulo. Opo. Yes Opo, po. di ba? Opo. So, masyado namang naging kaya nga po yun nga, katulad na sabi ni Pastor Jun, I agree na yung moral principles talaga dapat makuha doon sa mga katulad na ating pinag-aaralan. Kaya lang po, paano nga natin kaya maipapaliwanag din na yung pong mga, halimbawa po, yung katulad ng sa pag nahuli ang babae na nangangalunya, di ba may mga, ano Mm. yan, Mm. dapat gawin Mm. hanggang sa babatuhin pa nga po, di ba? Dahil, dinala yon doon sa Panginoon, sa New Testament, dinala ng mga Pariseo, yung sa babaeng, ano nga po, nahuling nangangalunya. Mm. Mm. Pinakita naman doon na dahil ang Lord ang hindi nag-judge, dapat naman daw po yan ngayon, yung kumbaga tawag dito, yung pairalin yung pag-ibig sa mga taong ito. Kaya lalo po dumami ang mga gumagawa ng ganong Mm. ano. Dahil Mm. very lenient ang naging batas naman natin sa mga bansa. So, Opo, opo. so sa tingin ko po, talagang kailangan ituro yung mga moral principles nito. Lalo na nga po sa pinag-uusapan natin, masyadong nagiging parang dogmatic na i-spirit na ano na nagiging literal o legalistic yung mga tungkol dun sa mga dating batas na sabi naman hindi naman para sa Israel lang yun. So dapat talaga ang ipaunawa natin yung ngayon lang yung mga tinuturo ng Panginoong Jesucristo. So medyo talaga pong challenging yun sa mga pastor na paano ituturo. Kaya halos halos wala po ako talaga narinig na
nagturo about doon, yung mga Oo nag nga po. page Oo nga na po. ginawang series. So yun po, ganun po yung aking ano. Opo, Wala opo. namang katanungan, pero parang sa tingin ko po tama po yung sabi nyo na dapat ituro din natin yung Old Mm. Testament para po Mm. maging malinaw yung principles sa Mm. Yan po. Salamat po, Pastor. Opo, opo. You're welcome, opo. Again, pag case law, hindi siya binding sa Christians. But you look at the moral principle. Pag absolute law, yun ay absolute for all generations. Lahat ng both ng Israelites at saka ng Christians. For example nga yung 10 utos, di ba? Ang sabi nila, ano lang yan, para lang yan sa Israelites. Hindi, nasa category siya ng absolute law eh. Okay? Nasa category siya ng absolute law. Sige, sige. Si Brother Jonadel, sige po. Yan. Hello po. Ah, Bali, tatanong lang po. Ang mga words sa PowerPoint natin, yung covenants. Ilan po ba yung ano natin, pass? I mean, depende po no, siguro sa inyo. Kasi ilan po yung alam nating, kumbaga masabi nating covenant na pwede tayo mag-stand. Like yung narinig ko lang po isa na covenant of redemption, of works, tas covenant of grace. So yung iba hindi ko po masyadong ano eh. Pero sa unang tanong po, ilan po ba yung masasabi niyo ano? okay. Ito na natin. Thank you. Yung covenant, for example, yung sa creation, di ba? Go and be fruitful and multiply. That's a covenant. Agreement yon. Kaso pagdating ng fall, ang sumunod na covenant na makita natin doon is between God and Abraham. Merong agreement. So it's an Abrahamic covenant. If you Abrahamic. allow, Opo. excuse me, include yung covenant with Noah. Sa case ni Noah, pagkatapos na nagkaroon ng flood, sabi, Nag-flood. never again na gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Yung mga covenants to, mga concept ay agreement between God and individuals. Sa case ni Jacob, doon sa yung wrestling doon sa Divine Man, di ba? Sabi, hindi ang pangalan mo ay hindi na Jacob, kung hindi Israel na, because man is contending with God. So meron din sa case ni David, ang tawag doon Davidic covenant. Okay? Covenant with David na sa yung Davidic. oo, yung family ni David, yung ay laging merong maghahari, merong upong hari, and this kingdom will have no end, no? At meron ding new covenant sa case sa time ni Jeremiah, di ba? Na inulit din, no? Opo. Pagdating na time ni Jesus about this yung new covenant in my blood na nire-refer doon. So maganda siyang i-explore. It's more on agreements, and itong agreement na to uh, dapat give and take sana. Give and take, no? Ang God ay makapangyarihan, tumutulong, dapat merong ding response yung tao. So, ewan ko kung tuluyan ko na nasagot yung question mo. Thank you po, thank you. Si Pastor Jun, yes. Balik po tayo kay Pastor Jun. Yes po. Opo po ulit. Pastor, ang ano po kasi ano po 'yun, no, basic principle po na pag walang law wala po kasing order, no. It so happen po talaga na yung ating mga civil laws, even sa buong mundo po, anumang country, yung mga basic civil laws po ay galing talaga sa Bible, lalo na sa Old Testament. Kasi kung wala yung adaptation po ng Old Testament laws, magkakaroon ng chaos, no, o walang order. Ang tanong ko po, for example, example yung sa death penalty. Sa Old Testament po, pag sinabing pag kumuha ka ng buhay, dapat buhay din ang kapalit. So kaya malaking issue po yung death penalty. Even mga Christians po tayo, iba-iba ang
view natin, no? Merong agree, merong hindi. So, ang tanong ko po kasi, ang nagiging dilemma natin, sino po parang ang tanong po, sino po magdi-decide na ito hindi na binding, ito binding. Tapos, kaya nagkakaroon po ng iba-ibang interpretation. So, paano po tayo magkakaroon ng standard and absolute na ito talaga binding, ito hindi? So, like in the case po of death penalty. Salamat po, Pastor. That I think is an ano, no, ethical question. Ethical, ibig sabihin, ethical, moral. Ang tanong diyan ay, is it needed? No? Hindi na yung question na ito ay um, sa kapanahonan lang ng Old Testament kaya hindi na siya binding sa atin. Actually, may principles doon na nagre-raise ng question na is it needed eh. No? For example, yung issue about an eye for an eye, no? O a tooth for a tooth. Na kung nasaktan mo yung kapitbahay mo, ah, teka lang po. Okay, where was I? Yun yung question paano ano. Ipaliwanag natin na itong particular na to na command na to is a case law. Tapos nandun siya sa mga categories na nakita natin kanina. And then from there, sasabihin natin hindi na ito dapat ulitin sa time natin. Pero baka may principle dito na applicable sa atin. So doon tayo nagke-create ng ano, ng sabihin natin, ng basis for understanding ng isang morality. Kagaya niyan sa death penalty, 'di ba? Dahil ba may death penalty sa Old Testament at doon sa parang nagre-respond si Jesus na ano, doon sa case ng babae, wag nang isagawa. Useless na ba yung law, 'di ba? Useless na ba yung law? So, ayokong ibigay yung mga sagot dito. Ang kaya nga tayo merong ano, kaya nga tayo ay sa Baptist, self-governing, self-sustaining, self-propagating tayo. Tayo ang magke-create ng law within the church na nakikita natin applicable at dapat ang nagke-create ng law yung mga ano, yung mga sabihin natin, yung mga matatanda ng iglesia, pinag-isipang mabuti at ipinaliwanag sa local church bakit ba ito dapat maging bahagi ng laws natin. Dahil kung hindi, walang rationale yun. O kaya mangungopia lang tayo. O kaya merong isang local church na mag-insist dahil ginagawa namin to, dapat lahat ng SIBAP churches ganun ang gagawin natin. Eh, bakit pa tayo naging self-governing, self-propagating, self-sustaining kung mangungopia rin lang tayo, di ba? O kaya suppress tayo ng voice dahil yun ang sinasabi ng isang local church. Alam ko may reaction yan Pastor John. Sige, sige. React po kayo. Agree po ako doon, Pastor, sa sinabi nyo na kasi nga po dahil nagkakaroon po tayo ng iba't ibang pananaw or interpretation, tama po yung sabi nyo, no? Kahit tayo po ay, halimbawa, belong to SIBAP, pagdating po sa ganitong usapin, hindi naman po kasi ito yung major doctrine eh. So agree po ako doon, Pastor, na so kanya-kanya, ipaliwanag lang mabuti. Salamat po, Pastor. You're welcome. Hindi lang po yun tungkol sa usapin ng death penalty ha. Marami pong bagay ay dapat it is a collective effort ng isang local church. Sige Pastor, po. dagdag ko lang po. Of course, of course. Napakaganda po ito po yung pag-aaral natin, lalo na po yung types of law po, tsaka yung purpose ng law. Ito po, maganda. Ako, ngayon ko lang din po na structure sa ano ko po. Tinuturo ko na rin po yung law, pero napakaganda po nito kasi ito po yung parang magiging guidelines or parameters paano mo i-apply o binding pa ba ang isang Old Testament law. Salamat po sa lesson natin. Napakaganda po. Of course. You're welcome. Then yes, John Nadel, sige. Follow up or another question. Comment lang po. Bali, yun nga po sa law.
No, I think meron pong clear no gaya po ng mga ceremonial na hindi na po talaga gagawin. No? Kasi nga fulfilled na siya kay Christ. Eh. No, pero yun nga po, yung isa po siguro na ano na I think pwedeng gawin kung titingnan natin if binding pa yung law is makikita ba natin siya na pinapaliwanag ni Pablo sa New Testament. I mean ng mga apostles no sa mga sa New Testament letters no. Gaya po nung ano sa tawag nito. Parang naalala ko lang po ngayon yung sa homosexual, 'di ba? So parang kasi 'di ba parang may mga law before na kinokondemn talaga siya ng Bible. But even now, or ng Old Testament law, but even now, makikita pa rin po natin sa New Testament na condemn siya ng Bible. So parang dun pa lang, isa po yung siguro sa iniisip ko kung paano natin titingnan if binding pa siya. Kasi makikita natin siya na pinapractice or tinuturo pa rin ng mga apostles. Gaya po kanina naman sa ano sa tithings, no? I mean, nag-agree po ako sa inyo, Pas, no? Kasi nga sa new ay uh, sa church age no sa New Testament wala na po tayong mabasa na nagsasabi na dapat meron pa ring percentage no sa giving. Actually, yun na nga lang po yung makikita natin na pinaka-clear na teaching ng Bible is yung cheerful giving sa ano natin no sa pagbibigay. No, kaya parang napagtanto-tanto ko lang din po siya ngayon din na yun nga ano kaya yung ano po naniniwala rin po talaga ako doon na gaya po sa tithes hindi na siya talaga binding no. Actually may mga nabasa din ako na sinasabi nila pag sinunod mo lahat ng tithings ng Israel dati actually sobrang laki niya daw kasi Mm. kasama nga daw po doon is to sustain yung nation. So parang tax ano siya, parang tax yung kanyang sistema. Na hindi siya tulad ng iniisip natin na parang giving na para to worship, no? Sa kanila, parang sige sabi niyong nabasa ko, inaano siya no as to sustain hindi lamang yung mga priest kundi syempre yung iba pang kailangan no sa bayan ng Israel. So, Mm. yun lang po. Yun lang Yes, po. yes, thank you. Ah, meron na lang akong isang set ng slides dito. Pero going back, no, naalala ko, kasi parang ano na lang parang sabihin natin, glory to God, salamat Lord, dahil sa ah, uri ng lifestyle na meron ngayon. Yung ngayon. Pero in the past, lalo na sa pastoral ministry ka, I've been in the ministry since year 2000, ano? Marami talaga, ano talaga, kapos talaga. Na yung ibinibigay ko sa Diyos, alam ng Lord yon. Hindi talaga, ano, kulang talaga yung ibinibigay ko sa Lord. No? Pero gusto kong magbigay kaysa yung hindi talaga magbigay. So, nagbibigay pa rin ako sa Lord. Kahit na, ano na, kulang yung inaabot ko. And then from there, makakarinig ka pa na, ano, pag kulang ang ibinigay mo, ninanakawan mo pa ang Diyos. Parang sobrang sakit na ano, na ang hirap ng kalagayan and then we are parang bang you want to please God din sa meron tayo and then people will ano no parang ano will shake your ano no yung concept na ano nagbigay ka na nga ng kakaunti out of your difficulty no magnanakaw ka pa magnanakaw pa yung turing sa iyo parang bang ano yung sa akin ano na lang ano, it's masyadong mabigat anyway just to ano lang no sana it makes sense sa inyo dito na lang po tayo and then I believe we can end from this presentation ano. To ano lang to pero practically parang naituro ko na to sa conversations I hope na lang na ano na madagdagan nito yung ano no. So ito po Law in the New Testament, di ba?
Again, seeming repetition ng mga sinabi ko na kanina. The Old Covenant and Law were temporary measures. No, sabi sa Galatians 3:24, it was more of a tutor or a ano no. Pero now that Christ has come, hindi na kailangan ng no, tutor or a guide. Excuse me mabilis lang. Okay, and then ano yun? Law-induced anxiety. Ano raw yung anxiety? Kasi nga yung inability natin to fulfill it, akala natin we can be perfect, no? By doing so, the law can make a person perfect. Ano po yun? Fallacious po yun. The law cannot make us perfect. Kaya nga, yun yung question ko kanina, mas mamahalin ba ako ng Diyos pag sinusunod ko yung kautusan o ano? Hindi po kasi ah, baka yabang, no? Baka lalo lang akong yayabang pag pag maraming mga laws na and then gospel release the believer from anxiety and the law. Yung anxiety as a result of being unfaithful or pangit yung unfaithful. Hindi natin kayang 100% na to pa rin, no? So merong anxiety na kahit akala mo ginawa mo na lahat ng law na related sa kautusan ni Moises, may emptiness pa rin. No? Yung emptiness na yun as a result na kasi you are doing it out of your own strength. No? No? Pasensya na kayo, talaga ako against talaga ako sa yung mga Christians na akala mo nagmumukhang nasa mo sa no, panahon ni Moises pa rin. No? So law no longer binds Jews or Gentiles, di ba? And then Christ replaces the law at the heart of faith. No? So kung si Christ, kung kailangan pa natin ng law, hindi na kailangan mamatay ni Christ on the cross para sa atin. Yun yung isang pinaka doon. Christ died because of our sins and the curse of the law. So limitations of the law cannot engender true obedience. Yan. No? The law, instead ng obedience, true obedience, no? Even results to death, no? Dahil kino-confirm nito that we are lawbreakers, no? In the sight of God. Only the Spirit gives life and leads the believer. So again, yung Holy Spirit working in the life of the people of God. Yun lang ang what makes us right, no? Ethics are tied to the receiving of the Spirit, and then Paul uses Old Testament ethics when aligned with Christian insight. Okay? So kailangan merong yung sinasabing moral principles that can be transferred from the experience of Israel's commitment to the law, no? And then not an endorsement of the whole law's validity. No, not everything can be carried over no sa time ng New Testament. Siguro nga baka lang hindi not everything, baka nga few lang Baka nga konti lang yung nagpapakita ng relevance, no? Especially those who talk about justice and charitable law, no? And then positive aspects of the law described as holy, just, and good. So and then of course God's gift under the old covenant. Whether it is binding to us or not, it remains as the word of God, and it's meron time na naging very efficient, no? At ngayon sabihin natin to create order out of chaos. Without the law ay yung sinasabing every man for himself. Ang term nito sa Book of Judges, everyone did what was right in their own eyes, no? Wala nang law kung hindi ang nagde-decide na ng right or wrong yung tao mismo. Kung yun ay sabihin natin pleasurable para sa kanya. And then the law express God's expectations. Na tayo ay magkaroon ng sabihin natin, mag-behave tayo, magkaroon tayo ng fear of the Lord, and we are a holy people. So the law of Christ, under the new covenant, believers are under the law of Christ. So ang ideal, follow the Spirit's leading without being legalistic. Sabi nga, di ba, it is for freedom that Christ set us free.
no longer to be subject on the yoke of slavery. At yung slavery na tinutukoy doon is pagbabalik na naman sa kautusan. Very unfortunate, no, sa time na to, no? At hindi man nakaka-relate lahat sa inyo, pero I feel some sense of hindi lang anxiety, sadness, no, sadness about some Christians, no, na ano na na nakita mo naman na meron namang true conversion experience, no. Pero bumabalik yung pamumuhay na parang nasa ano na nasa Old Testament pa rin. At hindi lang yon, they're proud of it, no. They're even proud of it. In so doing, nakakalungkot. Kasi ah hindi na nga tayo dapat namumuhay ng tinatalian natin ng isa't isa, no? Ano na lang. Sorry, bigla lang ako nalungkot na, no? Why, paano tayo mga Kristiyano, tinatrato natin ng isa't isa na na parang mas banal ako kasi nakakasunod ako sa Old Testament, no? Any final reactions? Actually, parang tapos na tayo, no? So, again, thank you for your patience, no? Okay, I think we're done, no? Salamat sa inyong participation. I pray nga na may turo nyo in series tong Old Testament. And we look for the principles. No? Kasi nung tinuro ko yung Book of James, no? Yung buong Book of James, maraming principles doon were coming from the Old Testament. So, Old Testament law. Hindi lang Old Testament, kung hindi Old Testament law, it's a Book of James. So, maganda explore din natin.